Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Ang atin namang pag-uusapan sa hapong ito ay ang mga katangian ng mapapangasawang lalaki. Pero bago yan, makakarinig muna tayo ng isang awit. Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ang tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang sa bawat tahanan, ikaw ang unat siyang sinusundan. Buhay mo'y ayusin, anak ay turuan, upang wag mawaglit sa kaligtasan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Kung nais mo'y mapayapa at ligaya sa buhay, ikaw ay maglingkod sa Diyos na buhay. Iyong pangunahan ang iyong tahanan, ang pagsamba'y huwag kalimutan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. So yung isang babae, yung isang dalaga, bago siya pumasok sa isang engagement o sa isang relasyon, ay kailangan niya munang alamin. Mag-search siya. Search niya ng mabuti, ng malalim, kung anong klaseng pagkatao mayroon yung lalaking nanliligaw sa kanya o yung lalaki na nagsasabing mahal siya. Yan. Kasi ang pag-aasawa ay long time commitment. Kaya alamin mabuti ng isang babae kung yung kanya bang kung yung lalaki ba yun na nagsasabi sa kanya na siya iniibig, mayroong pag-uugali na isang ugali na matatagalan niya ng buong buhay niya. Merong mga katanungan na dapat niyang tanungin sa kanyang pag-oobserba. Titignan niyang mabuti kung anong klaseng pagkatao mayroong lalaki na ito. So yung lalaki ba na ito ay mayroong dalisay na klase ng pamumuhay. Hindi natin sinasabing
perpekto dahil nandito pa tayo sa mundo ng kasalanan. Pero yung klase ba ng kanyang pamumuhay ay makadiyos na klase ng pamumuhay? Yung kanya bang pag-ibig na kanyang sinasabi ay gagawin yung kanyang asawang babae o matutulungan yung asawang babae na magkaroon din ng isang noble na karakter? Isang pag-uugali na kung saan magtataas sa pag-uugali din ng kanyang mapapangasawa? O yan ay kwan lang, infatuation. Yung damdamin lang na sabi, nakita niya lang ay mahal na kita. Pero yun pala, kwan lang, bigla-bigla lang na damdamin. Yan. So kung ganun ay question mark yan. Mayroon ba siyang klase ng pag-uugali na gagawin siyang masaya habang sila ay nagsasama bilang mag-asawa? Makakasumpong ba siya ng totoong kaligayahan, ng kapayapaan sa piling ng lalaking ito na nagsasabing mahal siya? Ano pa? Ang lalaki ba na ito ay papayagan siyang mag-isip, mag-decide sa kanyang sariling kakayanan at sa kanyang sariling judgment, at hindi yung uutusan lang siya kung ano yung tama at kung ano yung mali, na ang nagde-decide lahat ay yung lalaki? Ang lalaki kayang ito ay may pagkatakot sa Diyos at itinuturing ang Diyos na siyang pinakamataas sa lahat na kailangang sambahin? Yung kanya bang pagkatao, yung kanyang kaisipan, yung kanyang mga layunin ay matwid at banal? Ang mga katanungang ito na kailangang itanong, dapat masagot sa pamamagitan ng mga observations na gagawin ng babae, para makasiguro siya na pag sila ay ikinasal na, ay magkakaroon siya ng isang masaya at maligayang buhay may asawa. Kaya kailangan, sabi dito sa ating binabasa, na yung babae na kung saan nag-iisip ng isang mapayapa, masayang pagsasama, hindi tad-tad ng kahirapan, ng mga pasakit, ng mga kalungkutan. Yung babae na yun na nag-iisip ng masayang buhay may asawa, kailangang magkaroon siya ng malalim na research para sa lalaking iyon. At tingnan niyang mabuti, obserbahan niya, yung lalaki ba na yun ay mayroong nanay? At obserbahan niya kung paano niya itrato yung kanyang nanay. Sa pagtrato niya ng kanyang nanay, makikita niya doon kung paano rin siya itatrato ng lalaking ito. Dahil kung itinatrato niya ng maayos yung kanyang ina, tinatrato niya ng maayos yung kanyang nanay bilang isang babae at isang nanay, ganun din siya itatrato ng lalaking ito. Ang lalaki kayang ito ay magpapatuloy sa kanyang pag-ibig kahit tapos na yung sumpaan nung panahon ng kasalan. So may mga pangyayari kasi na kung saan sa panahon ng kasalan ay maayos yung sumpaan tapos nasisira. So ang hahanapin ng babae na isang klase ng lalaki ay yung kahit tapos na yung sumpaan ay ipagpapatuloy yung kanyang affection sa kanya, yung kanyang pag-ibig sa kanya. At obserbahan niya rin kung ang lalaking ito ay patient. Kasi sa buhay mag-asawa, habang nasa adjustment period ay nagkakaroon ng mga pagkakamali. So pag ang lalaking ito ay patient, kung yung babae ay nagkamali, so hindi yun papansinin nung lalaki. Maaring itatama, pero yun ay sasabihin niya sa maayos na paraan. Yung totoong pag-ibig ay hindi binibigyang diin yung mga pagkakamali. O ang malalim na pag-ibig ay kinakalimutan na yung mga bagay na yan. Yan. So, ang pag-aasawa pala, lalo na sa
mga babae ay napakaraming katanungan na kailangang sagutin. At yung mga binanggit ko pong mga katanungan na yun ay very important, vital, bago ang isang babae mag-commit sa isang lalaki na sasagutin niya bilang boyfriend or pumayag na siya na maging kanyang asawa. Dapat ma-observe niya lahat yun. Dahil kung hindi niya na-observe, pwede niyang i-expect na ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay hindi magiging matagumpay. Kaya dapat ang lalaki na papayagan niyang maging kanyang asawa ay mayroong mga pure, sabi dito, manly traits of character, diligent, aspiring, honest, at higit sa lahat, may pag-ibig at sumusunod sa Diyos. So yun yung dapat yun ang klase ng lalaki na kanyang hanapin para kanyang mapapangasawa. At kung ang lalaki naman na naniligaw sa inyo or nagsasabi na gusto kayong makasama ay yung mga lalaking walang galang, tamad, ayaw magtrabaho, walang galang sa mga banal na bagay, walang pakialam sa mga relihiyosong bagay, iwasan yung mga lalaki na yan. Dahil yung lalaki na yan ay hindi magbibigay sa inyo ng mabuting buhay may asawa. Ano pa? Iwasan yung mga klase ng lalaki na kung saan mga palamura, yung mga nagiinom, yung may mga bisyo. Pag yung mga klase ng lalaki na yan ang nagpo-propose sa inyo, mga dalaga, ay huwag niyong tatanggapin. Kahit pa parang pinapakita niya palagi na parang mahal na mahal ka niya, pero nakikita niyo yung mga negative traits, wag na wag kayong magkukumit sa mga klase ng lalaki na yan na may pag-uugali na ganyan. Yan. So napaka-importante na yung mga lalaki na inyong tatanggapin para makasama ninyo sa buhay ay mayroong pag-ibig sa Diyos. Hayaan ninyo na ang Diyos ang mag-lead sa inyo sa isang lalaki na kung saan karapat-dapat sa inyo para maging asawa at makakasama ninyo sa habang buhay. So, sa pag-aaral ng mga katotohanan, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mga pagbabasa, makikita ninyo at ipapaalam sa inyo ng Diyos at bibigyan kayo ng lakas ng loob ng Diyos na kung sakaling mayroon na kayong boyfriend pero nakita nyo yung mga kaugalian na ganun, ay bibigyan kayo ng lakas ng Diyos na putulin yung relasyon na yun. Isang klaseng relasyon na kung saan ang lalaki na nagkakagusto sa inyo ay walang takot sa Diyos at walang pag-ibig sa Diyos. Kasi ang isang matagumpay na pagsasama bilang mag-asawa ay mayroong prinsipyo at mayroong pag-ibig ng Diyos na kanyang sinusunod. Yan. Maaring tayo ay bear. Ibig sabihin po ng bear ay parang napapalampas pa natin kung mayroong mga pagkakamali, kung mayroong mga kahinaan yung ating mga kaibigan, pero huwag na huwag sa mga bisyo. Yan. So, napakagandang mga paalala bago mag-asawa sa mga kadalagahan. So, isipin nating mabuti ang mga bagay na ito bago tayo mag-commit sa pagiging sweetheart or lalong-lalo na bago mag-commit sa buhay may asawa.